Kinalma ng Department of Health ang publiko ukol sa mga bali-balita na may kinalaman sa monkeypox. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran, mas ikinababahala pa ng DOH ang sakit na tigdas kaysa sa Mpox. Bukod sa hindi airborne ang Mpox, mild variant lang din ang reported cases nito sa ilang lugar sa bansa. Si Creseling Catarong magbabalita. Isa-isang inilarawan ng Department of Health ang pagkakapareho at pagkakaiba ng tatlong sakit na nakikita lahat sa balat tulad ng monkeypox, measles at chickenpox. Sinabi ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na ang Mpox ay hawig ang mga sintomas ng sakit na tigdas o measles at bulutong tubig o chickenpox. Kabilang sa sintomas nito ay pagkakaroon ng butlig sa balat, lagnat at may pamamaga ng kulanig. Subalit sa tatlong nabanggit na sakit ani Domingo, ang chickenpox ang pinaka-hindi delikado at sumunod naman ang Mpox. Habang ang pinaka-delikado na mas ikinababahala ng DOH ay ang tigdas. Si Mpox ay hindi airborne, hindi siya lumilipad sa hangin at hindi siya para bang nahihinga sa ibang tao. It is actually a skin-to-skin, close physical intimate contact ang kanyang pagkahawa. Si measles, airborne yan. Si chickenpox, meron rin siyang component na airborne. Batay sa ipresentang epidemic curve ng DOH, ayon sa tagapagsalita, pinakamaraming naitalang kaso ng Mpox sa bansa noong Agosto at Setyembre ng nakaraang taon. Bumaba naman daw ang kaso ng Mpox nitong mga nakaraang buwan ngayong 2025. Kasi yan yung panahon na bagong announce yung ikalawang public health emergency of international concern. Pero lahat po yan clade 2. And then, nung dumating tayo sa 2025, pansin nyo, halos magpakapantay, up, down lang yung bilang ng mga kaso. Kinalma rin ng Health Department ang publiko at sinabing mild variant ang monkeypox na nakapasok sa ilang lugar sa Pilipinas. Saad ng DOH, Mpox clade 2 ang mga kasong naobserbahan sa bansa na itinuturing na mild variant at hindi mabilis kumalat kung ikukumpara sa mas nakahahawa at mas nakamamatay na clade 1B variant ng Mpox. Sa ngayon, mahigpit pa rin ang ginagawang koordinasyon ng DOH sa mga local government unit para sa pagmamonitor ng kaso ng Mpox. Sa gitna ng tila nagkakaroon ng pananaw na may surge ng Mpox dahil sa sunod-sunod na lumalabas na ulat hinggil dito, nilinaw ng opisyal na mas maraming LGU na kasi ang nagre-report ngayon, kaugnay ng kaso ng naturang sakit sa kanilang lugar. Ibinahagi naman ni Domingo na nasa Metro Manila ang may pinakamaraming kaso ng Mpox. Gayunman, hindi anya nangangahulugang dapat na itong ikapangamba. Kailangan ba kabahan tayo? Kailangan ba mag-ECQ, mag-GCQ? Hindi po. Dahil ang Metro Manila ang pinakamalaking rehiyon sa Pilipinas, 10 milyon tayo nandito, natural po na kahit anong sakit yung ating tanungin, mas marami ho tayong makikita. Pero hindi nangangahulugan na nagkakaroon ng hawaan. Samantala, pinabulaanan ng Department of Health ang impormasyon na kumakalat tungkol sa lockdown. Sambit ang ahensya, walang ganitong ipinapatupad na pulisiya kahit saan man sa bansa. Muli namang ipinaalala ng DOH sa mamamayan na maging mapanuri sa mga impormasyong lumalabas na hindi galing sa kanilang mga opisyal na account. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseling Catarong, SMNI News.